Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2741. Si Oscar at ang iba pa ay nanatili sa Summon Airship habang pinapanood nila si Severin na lumaban kay Mosen. Ilang oras na silang nanunood at napagtanto nilang nagawa ni Severin na makipagsabayan ng hindi agad natatalo. Nagbigay ito sa kanila ng kumpiyansa at kapanatagan. Lahat sundan ang aking pamumuno panahon na upang lumaban. Tinipon ni Oscar ang kanyang lakas ng loob at nanguna. Lumipad siya sa himpapawid na parang isang sinag ng liwanag habang hawak ang kanyang espada upang harapin ang mga demonyong cultivator. Nakita ito ng mga alagad ng sekta ng Grundy Uno at agad na sumali sa laban. Sina Diane, Francis, at iba pang mga Paragon ay naglabas ng kanilang mga sandata at sumunod sa likuran. Tumaas ang kanilang moral habang sabay-sabay nilang ginamit ang kanilang mga pamamaraan laban sa kaaway. Ang kalangitan sa loob ng 30 milyang radius ay napuno ng liwanag mula sa kanilang mga teknik. Sa kabilang panig, sina Roman, Sicily, at Kian ay nagpalitan ng tingin at agad na nagbigay ng utos sa kanilang mga alagad. Ang tatlo ay lumipad patungo kay Oscar at sumali sa labanan. Sa sandaling iyon, ang langit ay kumikislap sa iba't ibang uri ng banal na pamamaraan. Nagkalat ang mga pagsabog at liwanag ng apoy sa paligid. Sina Severin at Mosen ay naglalaban sa mas mataas na bahagi ng himpapawid. Hawak ni Severin ang hindi masisirang banal na liwanag sa kanyang kamay. Ang mga bituin sa paligid ay nagkabasag-basag. Ang kanyang aura ay nakakapilipit ng puwang. Sa isang hampas ng banal na liwanag, winasak niya ang napakaraming multo. Pagkatapos ay nagsalita siya sa malamig na tono, Mosen. Binibigyan kita ng pagkakataong umatras ng ligtas ngayon kung hindi, matutulad ka kay Simeon, na mamamatay. Hindi pa kailanman naranasan ni Mosen na pagbantaan ng mas mahina sa kanya. Napuno siya ng galit. Siya ang sanay mangbanta sa iba. Hindi niya matanggap na isang antas na 3 Supreme Paragon lamang ang manggahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Bagaman nasa parehong yugto sila bilang Supreme Paragon, may malaking agwat pa rin sa kanilang lakas. Matagal nang naging Supreme Paragon si Mosen, libu-libong taon na ang nakalipas. Ang kanyang lakas ay sapat upang yumanig ang langit at lupa. Paano niya hahayaang maliitin siya ng isang mas mababang antas? Huminga siya ng malalim. Ikaw na walang alam na bata. Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Pagkatapos nito, marahas niyang ikinampay ang watawat ng multo. Agad nagbago ang kulay ng langit at lupa at nawala ang liwanag ng araw at buwan. Ang demonyong enerhiya ay naging isang itim na liwanag na sumira sa espasyo at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Mamatay, tumawa si Severin. Ang kanyang buhok ay umaalon at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hangarin sa labanan. Maingay ka rin, matandang lalaki. Kung sabik kang mamatay, ibibigay ko ang iyong gusto. Matapos ang maikling laban, nakumpirma ni Severin na mas mataas ang antas ni Mosen kaysa sa kanya. Gayunpaman, kaya niyang makipagsabayan gamit ang proteksyon na banal na sandata. Ginamit ni Severin ang kanyang panloob na kasanayan sa mundo. Sa puntong iyon, napahusay na niya ang kanyang gitna at mas mababang energy core. Mayroon siyang gintong meridian at malakas na pangangatawan. Bagamat hindi pa perpekto ang mga patakaran sa kanyang panloob na mundo, sapat ito upang labanan si Mosen. Ang kanyang landas sa paglilinang ay nakatuon sa pagiging walang talo at lampasan ng iba sa parehong antas. Bagamat malakas si Mosen, itinuring ito ni Severin bilang panandaliang kalamangan lamang ng kalaban. Hindi siya mapagmataas ngunit may tiwala sa sarili. Alam niyang ang kayabangan ay hindi makakatulong sa laban, lalo na laban sa isang tuso at malupit na kalaban. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Severin ay naglabas ng banal na liwanag na parang isang magulong Diyos ng demonyo. Itinaas niya ang kanyang kamao at hamampas. Biglang napuno ng liwanag ng mga bituin ang maulap na kalangitan. Tinipon niya ang starlight sa kanyang kamay at nagningning ito sa kalapit na lugar. Ang mga mahiwagang rune sa banal na liwanag ay naging mga puting kadena at sumugod kay Mosen na parang mga dragon. Nagbago ang kulay ng langit at lupa habang ang iba't ibang enerhiya ay nag-ugnay sa puwang.
Ang nagliliyab na enerhiya at dugo sa katawan ni Severin ay nakaapekto sa temperatura sa paligid niya. Ang isang esensya ng disk ng 5 elemento na umiikot sa itaas ng kanyang ulo ay biglang nagbago at naging malalaking 5 elemento na mga handprint na bumagsak pababa. Ang mga handprint ay tumagos sa itim na usok sa harap ni Mosen at sinalanta ang isang malaking lugar na puno ng mga multo. "Mapahamak ka!" Galit na sigaw ni Mosen. Ang demonyong enerhiya sa katawan ni Mosen ay patuloy na nag-vibrate at ang tunog nito ay umabot sa 9 heavens gale. Bigla itong nagbago at naging isang sibat ng pagpatay na mabilis na pinaputok patungo kay Severin. Hindi tumugon si Severin at basta na lamang naglabas ng isang spell. Sa sumunod na sandali, ang starlight mula sa 9 heavens gale ay bumalot sa kanyang katawan. Ang mga puting kadena ay tumagos sa puwang na may nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga banal na kadena na ginawa mula sa liwanag ng mga bituin ay dinurog ang sibat ni Mosen at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Nasaktan si Mosen at nagsimulang dumugo. Pakiramdam niya ay parang isang bundok ang tumama sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga organo ay nagkagulo at nagbago ng posisyon, dahilan upang samuka siya ng dugo. Ang kanyang itim na kasuotan ay nagusot. Mukha siyang kahabag-habag na may dugong tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Mas lalo siyang nagulat habang tumatagal ang laban. Kung ihahambing sa kanya, si Severin ay nananatiling masigla at puno ng lakas. Mapahamak ito. Bakit siya napakalakas? Nagsimulang makaramdam ng hindi maganda si Mosen. Sa pagdadalawang isip, napagtanto niyang minamaliit niya si Severin. Hindi lamang naunawaan ni Severin ang mga patakaran ng swordsmanship at naging isang grandmaster nito, mayroon din siyang proteksyon na banal na sandata. Naguluhan si Mosen. Hindi pa rin ito na ipapaliwanag kung bakit ganoon kalakas ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Severin. Siya ay isang antas na 8 Supreme Paragon ngunit si Severin ay 5 antas na mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Severin na bigyan siya ng matinding presyon at magkaroon ng kalamangan sa laban. Isang sitwasyon na karaniwan lamang niyang nararanasan kapag nakikipaglaban sa isang antas na 9 na Supreme Paragon. Sa paglipas ng oras, natapos ang labanan sa ibaba ni Severin. Tinipon ni Severin ang halos 20 marangal na Paragon at libu-libong Paragon upang makipaglaban. Kasama si Oscar, isang Supreme Paragon, at ang tulong ng iba pang sekta, madaling nanalo ang kanilang panig. Si Mosen ay nagkamali dahil sa pagiging mayabang at minamaliit si Severin sa pagdadala lamang ng 1 dosenang Paragon upang umatake sa South Sky. Hindi nagtagal at napatay nina Oscar, Roman, at iba pa ang mga Paragon na iyon. Kasabay nito, ang laban sa pagitan nina Severin at Mosen ay umabot sa sukdulan. Ang malakas na katawan ni Mosen ay nagkaroon ng maraming bitik at pinsala. Napakatindi nito na hindi niya magamit ang kanyang buong lakas sa laban. Sa huli, ang kanyang pagpipigil ay nagresulta lamang sa mas matinding paghihirap at pagkatalo laban kay Severin. Sa kabilang banda, ang aura ni Severin ay bahagyang hamina kumpara sa simula. Nagtamo rin siya ng ilang mga pinsala. Gayunpaman, hindi ito malubha. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang malakas na pangangatawan. Talagang nagdulot ito ng takot kay Mosen. Sinubukan niyang umatake ng ilang beses at nasaksihan kung paano halos tamaan si Severin. Gayunpaman, palaging naiiwasan ni Severin ang mga pag-atake sa tamang sandali sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw. Lalong naging matindi ang laban. Ito ay sapat upang takutin ang sinumang kataas-taasang emperador dahil ang mapanirang kapangyarihan ay nakaapekto sa espasyo kahit 10,000 milya ang layo. Bagaman maliit lamang ang epekto, ito ay isa pa ring puwersang yumanig sa pinagmulan ng mundo. Ang sandata ni Severin ay bumangga sa sandata ni Mosen. Ang aftershock ay lumikha ng iba't ibang mga layer ng alon sa hangin sa buong bawat sulok ng South Sky. Ang lupa ay nagsimulang yumanig na parang lindol at unti-unting lumubog. Isang berde at malabong enerhiya ang umangat mula sa mga bitik at mabilis na bumuo ng isang maliit na puwang sa cosmos sa loob ng puwang. Para itong anyo ng isang lihim na kaharian. Gayunpaman, bago pa ito tuluyang mabuo, winasak ito ng lakas ng pagyanig mula sa labanan.
Pinatay ni Roman ang daan-daang mga demonyong cultivator habang patuloy na nakikipaglaban sa sekta ng Dayform. Bigla niyang napansin ang nangyayari sa itaas niya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang sinasabi, gaano siya kalakas. Kahit ang isang antas na 8 Supreme Paragon ay kayang talunin niya. Ang matinding laban ay nagdulot ng mabigat na paghinga sa lahat. Nang makita niya ang labanan sa kalangitan, napuno ng pagkamangha at hindi makapaniwala ang kanyang ekspresyon. Paano ba talaga nagsanay si Severin? Paano siya naging isang antas na 3 Supreme Paragon sa loob lamang ng 6 na buwan? Mukhang kapantay niya ang kanyang kalaban ngunit hindi ganoon si Mosen. Si Mosen ay isang antas na 8 Supreme Paragon. Pagkabigla na sabi ni Cicely, pinatay ni Kian ang maraming Paragon na demonyong cultivator sa isang atake lamang. Pagkatapos ay tumangala siya at nakita niyang si Mosen ang nasa The Hollow. Dahil dito, natuwa siya. Alam kong tama ang pinili kong sumunod kay Severin. Hindi man lang siyang kayang talunin ng matandang demonyong si Mosen. Masayang sabi ni Kian. Hindi lang sila ang nagulat. Galit at nabigla si Mosen dahil ramdam niyang lalong nagiging mabangis at matindi ang pag-atake ni Severin. Kahit siya na isang antas na 8 Supreme Paragon ay nahihirapang makipagsabayan. Ang lakas ng mga patakaran at ang matinding aura ng mga banal na kadena ay nagdulot ng napakalaking pressure na nagpapahirap sa kanya. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang obserbahan ang sekta ng Dayform at nakita niyang nakapasok na si Oscar at ang iba pa. Karamihan sa mga alagad na kasama niya ay namatay o sugatan. Sa 300 alagad, iilan na lamang ang nakikipaglaban upang mabuhay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mosen na muli siyang nabigo. Dahil sa kanyang kayabangan, hindi siya nagdala ng ibang Supreme Paragon at siya lamang ang nanguna kasama ang mga alagad. Sa huli, natalo siya sa laban. Ang higit na ikinagulat niya ay ang katotohanang hindi nahihirapan si Severin na kalabanan siya. Ang laban sa pagitan nila ay umabot na sa sukdulan. Ang kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng matinding pinsala at magbigay ng pagkakataon sa kabilang panig na pumatay. Pagkatapos bawiin ni Mosen ang kanyang banal na pandama, tinitigan niya si Severin na nagliliwanag sa matinding banal na liwanag at mukhang handang-handa pa rin. Gusto pa rin niyang patayin si Severin sa sandaling iyon, ngunit alam niyang delikado kung ipagpapatuloy pa ang laban. Maaaring ilagay pa siya nito sa mas malaking panganib. Sa pag-iisip na iyon, kumunat ang noo ni Mosen at naging tensyonado ang kanyang mukha. Kalahati ng mga multo mula sa kanyang multo na watawat ay nawasak na. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim at naglabas ng itim na usok. Ang itim na usok ay agad na nabuo bilang mga bungo at mabilis na sumugod patungo kay Severin. Sumingot siya, ikaw na maliit na bastardo. Hindi ka papabayaan ng Yellow Ghost Tribe. Pagkatapos nito, sinubukan niyang gamitin ang itim na usok upang makalusot at makatakas sa pamamagitan ng pagpunit ng puwang. Napagtanto ni Severin ang kanyang balak at tinitigan siya ng matalim. Tatakbo ka ba? Pumayag ba ako? Galit na sigaw ni Severin at hindi pinansin ang mga bungo na papalapit sa kanya. Sumabog ang aura ng kanyang kapangyarihan sa espasyo. Ang liwanag ay kumalat at nagpatatag sa paligid. Sa loob ng 500 yarda, ang espasyo ay naging matatag at kasing tigas ng diamante. Freeze! Malumanay ngunit makapangyarihang tinig ni Severin ang umalangaw sa buong kalawakan. Habang papalapit ang mga bungo, agad silang nadurog ng special na enerhiya. Samantala, si Mosen na nakapasok na sa puwang na may balak na makatakas ay nakaramdam ng marilag na puwersa ng mga patakaran na samuri sa kanyang paligid. Sa sumunod na sandali, ang puwang ay nagkabasag at siya ay itinulak palabas mula rito. Nagulat si Mosen. Ito ang mga patakaran ng espasyo. Paano ito posible? Ang mga patakaran ng espasyo ay kabilang sa 10 pinakamahirap na unawain na mga patakaran. Kahit ang Green Emperor ay hindi ito naunawaan at piniling pag-aralan ang mga patakaran ng Sky Solid sa halip. Maraming naniniwala na may 3,000 patakaran sa langit at lupa, ngunit sa katotohanan, higit pa sa 10,000 ang umiiral. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa isang patakaran, ang isang cultivator ay maaaring umangat bilang isang celestial.
Gayunpaman, may 10 patakaran na itinuturing na pinakamahalaga at kilala sa lahat. Kabilang dito ang mga patakaran ng kapangyarihan, oras, espasyo, swerte, yin at yang, sky solid, at iba pa. Sa pag-abot ng pinakamataas na antas ng mga patakaran ng espasyo, nagkakaroon ng isang cultivator ng kakayahang patigilan ang espasyo sa isang partikular na lugar upang pigilan ang sinuman na makatakas sa pamamagitan ng pagpunit ng puwang. Hindi inaasahan ni Mosen na taglay ni Severin ang ganitong kakayahan. Nanlamig ang kanyang anit, ramdam niya na nasa matinding panganib siya. Kaya mabilis niyang itinapon ang kanyang multo na watawat sa harap. Ang watawat ay naglabas ng bugzo ng itim na hangin na parang palaso at naging madilim na liwanag na tumulak kay Severin. Nakita ito ni Severin at sumigaw. Nakita mo ang aking trump card. Kung hindi kita mapapatay ngayon, hindi ako mapapanatag. Ang kanyang panloob na mundo ay yumanig ng malakas. Isang walang katapusang agos ng enerhiya ang pumasok sa talam ng Loren Divine. Ang liwanag ng kanyang espada ay umangat sa kalangitan at ang sword intent ay sumiklab na parang kabayong pandigma. Ang sword beam ay lumitaw sa himpapawid at pinutol ang puwang, dala ang kombinasyon ng mga patakaran ng kalangitan at 5 elemento. Para itong sinag ng araw sa umaga na sumisilip sa dilim ng madaling araw. Itinaboy nito ang kadiliman at nagdala ng liwanag sa mundo. Hamapas si Severin ng talim ng Loren Divine at sumigaw. Mamatay! Ang sword beam ay mabilis na humiwa sa espasyo, na winasak ang lahat ng bagay, at dumiretso kay Mosen na may hindi matatawarang lakas. Ganap na napigilan si Mosen ng mga patakaran ng espasyo. Sa kabila ng kanyang pagsubok, pinanood niya ang papalapit na sword beam na may matinding takot. Sa huli, natarante siya. Hindi mo ako mapapatay. Ngunit agad na nawala ang kanyang boses. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog sa kalangitan at nagliwanag sa lupain na parang araw. Binuksan din ito ang puwang na parang isang napakalaking itim na butas. Ang laman at dugo ni Mosen, pati ang kanyang anyo, ay naging mga shockwave at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa kalaunan, naglaho ang lahat sa pagitan ng langit at lupa. Habang nagkakalas ang usok, namutla ang mukha ni Severin at siya ay umubo ng dugo. Naubos ng kanyang atake ang halos lahat ng kanyang enerhiya. Nanghina ang kanyang paghinga, hindi niya napigil ang umatras dahil sa pagkawala ng lakas. Sa wakas, nakahinga siya ng malalim habang pinapanood ang ganap na pagkawasak ni Mosen sa kanyang pinakamalakas na pag-atake. Malapit na iyon. Halos makatakas siya. Pagkatapos, kumuha siya ng mga alchemical pill mula sa kanyang Stottage ring at kinain ang mga ito upang maibalik ang kanyang enerhiya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at maingat na sinuri ang black hole na nalikha ng pagsabog. Makalipas ang ilang sandali, isang storage ring ang lumutang sa kanyang harapan habang ginagamit niya ang kanyang banal na pandama. Ito ang storage ring ni Mosen. Kabanata 2745. Ang pagkamatay ni Mosen ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Si Roman ay nakapatay na ng maraming Paragon habang kasabay na sumusunod kay Oscar patungo sa tambalan ng sekta ng Dayform. Naramdaman niya ang pagkawala ng aura ni Mosen at agad na tumangala sa kalangitan. Nang makita niya ang nakakatakot na itim na butas, nanindig ang kanyang balahibo at natigilan siya. Patay na ba si Mosen? Hindi niya lubos maisip na ang isang kilalang demonyong cultivator, isang antas na 8 Supreme Paragon at Elder ng Yellow Ghost Tribe, ay mapapatay ni Severin. Sa simula pa lamang, nang malaman niyang ipinadala ng Yellow Ghost Tribe si Mosen upang umatake sa South Sky, labis na siyang nabahala. Habang unti-unting nakukuha ni Severin ang kalamangan sa laban at nakikipagsabayan kay Mosen, labis ang kanyang pagkamangha. Ang dating mabigat na alalahanin ay agad na nawala. Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay masugatan si Severin, kaya bilang tagasunod, lagi siyang handang umatras kung kinakailangan. Kaya naman sumama siya kay Oscar at nakipaglaban sa sekta ng Dayform. Ngunit nakakagulat na hindi natalo si Severin. Sa halip, nalaman nilang napatay pa niya si Mosen at nanalo sa laban. Paano nga ba hindi magugulat si Roman na ang isang antas na 3 Supreme Paragon ay nakapatay ng isang antas na 8 Supreme Paragon? May 5 antas na agwat sa pagitan nila.
Habang tumataas ang antas, mas lalo pang lumalaki ang agwat ng lakas. Ang mga Supreme Paragon ay kabilang sa pinakamataas na antas ng mga cultivator sa Blue Realm. Nauunawaan nila ang mga patakaran ng langit at lupa at ginagamit ito upang hubugin ang sarili nilang landas. Kahit ang isang bagong Supreme Paragon ay may aura na parang isang rumaragasang bagyo na hindi basta-bastang matitigan ng direkta. Habang iniisip ito ni Roman, lalo niyang napatunayan sa kanyang loob na tama ang kanyang naging desisyon na ilagay ang lahat ng kanyang tiwala kay Severin. Naramdaman din ito ni Cicely, Hyun, at ng iba pa. Ang pagkamatay ni Musen ay agad na nakaalerto sa natitirang mga demonyong cultivator ng Yellow Ghost Tribe. Kasabay nito, pinataas nito ang moral ng mga alagad ng sekta ng Grundy Uno, sekta ng Pure Void, at iba pa. Totoo ba na patay na ang matandang demonyo? Napakalakas ni Severin. May pagkakataon pa kaya akong maging kasing lakas niya. Si Severin ay tunay na hindi matatalo. Sinasabi ko sa inyo, balang araw ay maaabot niya ang tuktok ng Blue Realm. Walang sino man ang makakabasag ng kanyang record na makapatay ng isang antas na 8 Supreme Paragon bilang isang antas na 3 Supreme Paragon. Nagbulungan at nagdiwang ang mga alagad. Alam ng lahat na panalo sila sa labanan at matagumpay na nadepensahan ng South Sky mula sa pagsalakay ng mga demonyong cultivator. Matapos ang tagumpay, pinili ni Severin na huwag munang tingnan ang storage ring. Pagbalik niya sa Summon Airship, agad siyang umupo ng cross-legged, at kumuha ng ilang alchemical pills, at nag-cultivate. Gamit ang kanyang banal na pandama, sinuri niya ang kanyang katawan at ang malubhang pinsala sa kanyang panloob na mundo. Napangiti siya ng mapait, mas malala ang pinsala sa kanyang panloob na mundo kaysa sa inaasahan niya. Halos maubos ang kanyang enerhiya dahil sa huling sword attack. Ang kanyang panloob na mundo ay naging magulo. Kahit ang ni Severin sa bawat meridian ay tila nanghihina at walang sigla. Matapos suriin ang kanyang kondisyon, saka lamang niya inisip ang mga nakuha niya bilang gantimpala sa laban. Bigla siyang naging maingat. Bagamat patay na si Musen at halos walang posibilidad na muling mabuhay, mas mabuting maging sigurado. Hindi niya maaring baliwalain ang posibilidad na may inilagay na panlilinlang si Musen sa kanyang storage ring. Si Musen ay isang kilalang demonyong cultivator sa Blue Realm. Alam niyang tuso at mapanlinlang ang mga demonyong cultivator. Kaya sa halip na direktang hawakan ang storage ring, ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang balutan ito ng protection. Di nagtagal, natuklasan niya ang selyong iniwan ni Musen sa loob ng singsing. Na-channel ni Severin ang kanyang enerhiya at agad na tinanggal ang marka. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang banal na pandama sa storage ring upang silipin ang mga nakatagong bagay sa loob. Nagulat siya sa kanyang nakita. Sa tingin ko hindi nakapagtataka na ang isang antas na 8 Supreme Paragon ay may napakaraming ikasyam na antas na alchemical materials. Napabulala si Severin habang tinitingnan ang mga laman. Ang unang bagay na pumukaw sa kanyang pansin ay isang prutas na naglalabas ng malakas na primordial na aura. Hugis apricot ito, may matingkad na dilaw na kulay at puno ng masalimuot na pattern. Paminsan-minsan ay kumikislap ang kapangyarihan ng mga patakaran sa loob nito. Kinuha agad ni Severin ang ikasyam na antas na prutas mula sa singsing. Ang isang cultivator ay maaaring makabuo ng Thunderwind Constitution matapos ubusin ang apricot ng Wind Thunder. Mas naaayon ito sa mga may katangian ng hangin at kidlat. Ang mga Supreme Paragon ay lubos na pinapahalagahan ng ganitong mga espiritual na prutas dahil nagbibigay ito ng pagkakataong maunawaan ang mga patakaran ng hangin at kidlat o makapag-aral ng mga makapangyarihang banal na pamamaraan. Matapos ilagay sa tabi ang prutas, nagpatuloy si Severin sa paggalugad sa loob ng storage ring. Primordial Spiritual Liquid. Isa ito sa pinakamahalagang kayamanang ikasyam na antas na makakatulong sa mga Supreme Paragon na makagawa ng malaking pag-unlad. At ang bulaklak na may siyam na talulot. Hindi ba iyon ang Ninopetalea longevity flower na may kaugnayan sa landas ng kalikasan at buhay? Ang sinumang kumonsumo nito ay maaaring mapahaba ang buhay ng libu-libong taon. Pagkatapos ay may napansin siyang isang bagay na tila napakahirap paniwalaan. Hindi ba ito Dragon Pearl? Naglalaman ito ng napakalaking dami ng enerhiya.
Ang ganitong bagay ay maaaring magpabilis sa pag-angat ng isang cultivator tungo sa mas mataas na anyo sa loob lamang ng ilang dekada. Sandaling nabigla si Severin sa dami ng mahahalagang bagay. Agad niyang itinago ang mga ito pabalik sa kanyang storage ring at inalis ang kanyang banal na pandama, ngunit hindi bago niya mapansin ang isang piraso ng metal na nakapaloob sa isang sulok ng storage space. Ito ay may gintong anyo at nakaukit dito ang mga patakaran ng langit at lupa. Ang mga pattern nito ay masalimuot at puno ng misteryo. Nanlaki ang mga mata ni Severin nang makita ito. Sky Soil Divine Gold. Napabulalas siya. Hindi niya inasahan na may ganitong pambihirang material sa storage ring ni Mosen. Napaisip si Severin kung bakit hindi ito ginawang proteksyon na banal na sandata. Sa kabilang pananaw, napagtanto niya na ang mga demonyong cultivator tulad ni Mosen ay mas pinapahalagahan ang pagtatago at panlilinlang. Malamang ay iniiwasan niyang ipakita ang lawak ng kanyang kayamanan sa mga malalakas na tulad nina Alasdair at Gren mula sa Yellow Ghost Tribe. Nang mawala ang kanyang pagkagulat, napangiti si Severin sa tuwa. Sa bagong nakuha niyang banal na ginto, mayroon na siyang 4 na piraso. Kasama ng Streaming Star Gold mula sa Green Emperor Tower, ang Sun Moon Star Gold mula sa Delhi, at ang Clearwater Divine Gold mula sa Barbarics, mayroon siyang potensyal na gawing antas 5 protection na banal na sandata ang Loren Divine Blade. Karamihan sa mga karaniwang sandatang banal ay gawa lamang sa iisang uri ng banal na ginto kaya limitado ang kanilang kapangyarihan. Ang Loren Divine Blade naman ay gawa sa 2 uri ng banal na ginto kaya mas matibay at mas malakas ito. Alam ni Severin na gumamit si Adrian ng isang antas 3 protection na banal na sandata na nagawa niyang makasugat ng isang semi-immortal sa Eastern Sea Coast. Kahit ang antas 4 at antas 5 protection na banal na sandata ay halos katumbas ng tunay na walang kamatayang sandata, mayroon pa rin itong mga limitasyon. Gayunpaman, ang potensyal ng isang antas 5 protection na banal na sandata ay hindi dapat maliitin. May kakayahan itong pumatay ng isang antas na 9 na Supreme Paragon, wasakin ang mga bituin, hatiin ang espasyo, at durugan ang malalawak na kontinente. Kahit ang mga semi-immortal ay maglalaway sa ganitong uri ng sandata dahil maaari itong mag-evolve tungo sa tunay na walang kamatayang sandata kapag nadagdagan pa ng mas maraming banal na ginto. Samantala, si Wallet na nakasuot ng berdeng balabal na may berdang mga mahiwagang ulap ay nakatayo sa ibabaw ng pader ng Harsen Pass at nakatanaw sa timog. Makikita sa kanyang mga mata ang malalim na pag-aalala. Napansin ni Rinold ang kanyang ekspresyon at napabuntong hininga. Hindi ko akalaing may pag-asa pa para sa South Sky. Ayon sa pinakahuling balita, nakarating na si Mosen sa South Sky. Si Wallet at Rinold ay nasa Delhi sa ngayon at wala silang direktang impormasyon tungkol sa nangyayari sa South Sky. Gayunpaman, hindi nila mapigil ang mag-alala matapos marinig ang plano ni Mosen. 2 araw bago iyon, ipinaalam sa kanila ng kanilang sekta na pinamumunuan ni Amethyst na si Severin ay naka-assign na bantayan ang South Sky. Sina Rinold at Wallet ay nagkaroon ng mataas na pag-asa kay Severin. Ayon sa mensahe ni Amethyst, si Severin ay nakamit ang antas na 3 Supreme Paragon matapos ang kanyang paglabas mula sa pag-iisa. Nagulat sila sa balitang iyon. Ang kakayahang tumawid ng 2 antas sa loob lamang ng kalahating taon, kahit pa may tulong ng espesyal na daloy ng oras sa loob ng Green Emperor Tower, ay higit pa sa inaasahan nila. Ikinatuwa nila ang balita dahil naniniwala silang ang kahangahangang kapalaran at talento ni Severin ay tiyak na magdadala sa kanya sa pagiging isang immortal sa panahon ng gintong pagkakataon. Ang kaalamang si Severin ang namumuno sa South Sky ay nagbigay sa kanila ng walang kapanatagan, lalo na nang malaman nilang si Mosen ay nawala. Alam nilang ginamit ni Mosen ang kaguluhan sa labas ng Harsen Pass upang palihim na tumungo sa South Sky. Ngunit hindi nila alam kung ano na ang kalagayan doon, kaya nanatili silang balisa at walang magawa. Habang ang Yellow Ghost Tribe ay naglunsad ng pag-atake sa labas ng Harsen Pass, sila ay napilitang manatili at umasa lamang sa kaligtasan ni Severin. Hindi napansin ni Sherman ang kanilang pag-aalala at sinubukan silang pakalmayan. Huwag kayong mag-alala, si Severin ay isang pambihirang individual. Kahit ang mga nakakatanda ng ating pamilya ay namangha sa kanyang kapalaran. Walang duda na mababago niya ang sitwasyon.
Tumango si Renaud matapos marinig iyon. Umaasa siya na may naibigay si Adrian na trump card kay Severin na magagamit sa oras ng panganib. Sa huli, ang kapalaran ni Severin ay hindi lamang mahalaga sa kanya kundi pati na rin sa kinabukasan ng Gronde 1 Sacred Land, kaya hindi sila maaaring magkamali. Sa ibang lugar, mga 10 milya ang layo mula sa Harsen Pass, ang Whitebone Palace ng Yellow Ghost Tribe ay napapalibutan ng mga soul lamps ng kanilang mga alagad. Ang mga soul lamps ay naglalaman ng bahagi ng primordial soul ng bawat cultivator at nagsisilbing batayan ng kanilang buhay. Kapag namatay ang isang cultivator, ang kaugnay nitong soul lamp ay mamamatay rin. Si Rian, ang alagad na nakatalaga sa pagbabantay sa mga soul lamps, ay bahagyang inaantok nang marinig niya ang biglang pagklik na tunog mula sa bulwagan. Ibig sabihin ay may isang soul lamp na namatay. Ungol niya sa sarili at nagtanong kung sino ang namatay ngayon. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinimulang isa-isahin ang mga lamp sa bulwagan. Matapos makita na hindi mula sa una o pangalawang hanay ang patay, napunta ang kanyang tingin sa itaas na bahagi kung saan nakalagay ang pangalang Mosen. Natigilan si Rian sa kanyang nakita. Tinikit at kinusat niya ang kanyang mga mata upang siguraduhin, ngunit sa huli ay kinailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Ang soul lamp ni Mosen ay tuluyang namatay. Nanginginig at namutla, mabilis siyang tumakbo palabas ng bulwagan at sumigaw. Pinuno ng sekta, may problema tayo. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Yellow Ghost Tribe na si Alasdair ay nasa gitna ng kanyang pagninilay sa loob ng Whitebone Palace. Pinalilibutan siya ng walang katapusang daloy ng makapangyarihang enerhiya ng dugo habang hinihigop niya ang mga kaluluwa ng mga nasawi sa labanan. Ang kanyang aura bilang isang antas na siyam na Supreme Paragon ay napakalakas, na tila nangingibabaw sa buong paligid. Biglang, isang tinig na puno ng pag-aalala ang umalingaw mula sa labas ng tarangkahan, nag-amambala sa kanyang pagninilay. Agad na sumama ang kanyang ekspresyon dahil sa pagkaantala. Sa isang iglap, naglaho siya bilang isang kumpol ng itim na usok at muling lumitaw sa harap ng Whitebone Palace. Malamig niyang tiningnan ng alagad na gumambala sa kanya at sinabi, "Bakit ka nagkakaganyang gulat? Umaasa akong may sapat kang dahilan kung bakit mo ako ginambala o gagamitin ko ang iyong kaluluwa para sa aking libu-libong watawat." Dahil sa matinding takot sa balitang dala niya, nahirapan si Rian na makapagsalita ng maayos. Pinuno ng sekta, Ginoo, lumalala ang sitwasyon. Ang kaluluwa ni Elder Mosen ay tuluyang naglaho. Ang galit na anyo ni Alasdair ay napalitan ng matinding pagkabigla matapos marinig iyon. Agad siyang lumapit sa alagad. "Ano ang sinabi mo?" Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang presensya ay parang isang nakakatakot na demonyo. Halos hindi makahinga si Rian sa kanyang harapan, ngunit pilit niyang kinalekta ang lakas ng loob at sumagot. Si Elder Mosen ay bumagsak na. Pinalawak ni Alasdair ang kanyang banal na pandama patungo sa lugar ng mga soul lamps upang tiyakin ang balita. Doon, malinaw niyang nakita ang natunaw na soul lamp ni Mosen na nagpatunay sa kanyang pagkamatay. Paano ito nangyari? Hindi makapaniwalang bulong ni Alasdair. Isang araw pa lamang ang nakalipas mula nang ipaalam ni Mosen ang kanyang planong tumungo sa South Sky. Si Mosen ay isang antas na 8 Supreme Paragon at kilala sa kanyang makapangyarihang 5 elementong kakayahan, kaya't isa siyang kalaban na mahirap talunin kahit sa kaparehong antas. Hindi agad maintindihan ni Alasdair kung sino ang maaaring pumatay sa kanya. Sa kanyang kaalaman, ang mga Supreme Paragon sa South Sky ay limitado lamang. Si Amethyst at Adrian ay nasa Midland, habang si Renaud at Wallet ay nakapilmi sa Harsen Pass. Sa kabilang panig ng North Sea Plains, ang mga mandirigma ng sagradong lupain na sina Cuthbert at Heath ay nakaharang sa Zephyr faction. Mukhang walang sinumang may sapat na lakas upang pumatay kay Mosen. Sa realistang pananaw, hindi pa panahon para kumilos ang mga semi-immortal. Kung si Adrian ang may gawa, tiyak na may mga ulat na agad na darating mula kina Gren at Hora. Ngunit dahil walang ganitong balita, malinaw na hindi sila ang responsible. Habang pinag-iisipan ito ni Alasdair, nagpalit-palit ang kanyang ekspresyon mula sa pagdududa hanggang sa pangamba. Nang mapatingin siya kay Rian, isang posibilidad ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Si Severin ba ang may gawa nito?
Malakas niyang sambit. Alam niyang si Mawson ay may balak ng alisin si Severin sa sandaling makarating siya sa South Sky. Habang lalo niyang pinag-iisipan ang pangyayari, lalo niyang napagtanto na ito ay isang posibleng senaryo. Naalala niya kung paanong tinalo ni Severin ang 4 na sagradong tagapagmana mula sa 4 na sagradong lupain na nagtangkang kunin ang kanyang walang kamatayang dugo. Sa kabila ng mas mababang antas, nagawa ni Severin na talunin silang lahat. Simula noon, nagsimula ng bantayan ni Alasdair si Severin. Ngayon, sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang nakaraan, lalo niyang napagtanto ang isang bagay. Ang kakayahan ni Severin na lumampas sa inaasahang antas ng lakas ay hindi basta-basta. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Alasdair nang maisip niya ang posibilidad na iyon. Hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan, ang katotohanan ay patay na si Mawson. Ang pagkawala ng isang antas na 8 Supreme Paragon ay malaking dagok sa lakas ng kanilang tribo, lalo na't kamakailan lamang ay nawalan din sila ng isang antas na 9 na Supreme Paragon sa Eastern Sea. Kahit pa ang mga di-karaniwang pamamaraan na ginagamit nila ay nakakatulong upang mapabilis ang kanilang pag-angat, ang makamit ang antas na 8 Supreme Paragon ay nananatiling isang pambihirang tagumpay para sa anumang paksyon. Ang biglaang pagkamatay ni Mawson ay sumira sa mga plano ni Alasdair, na lalong nagpalala ng kanyang inis. Mapahamak ito, galit niyang bulalas sa sarili. Ang nabigong pagsalakay sa South Sky at ang pagkawala ng isang mahalagang nakatatandang Paragon ay nagdagdag lamang sa kanyang pagkadismaya. Kahit na may kinalaman si Severin sa pagkamatay ni Mawson o wala, isinisi pa rin ito ni Alasdair sa kanya. Matapos magbulalas, malamig niyang sinabi kay Rian, "Salamat sa pag-uulat. Maaari ka nang umalis." Agad bumalik si Alasdair sa Whitebone Palace at ipinasa ang nakagugulat na balita kay Gren, ang matandang semi-immortal na kabilang sa Yellow Ghost Tribe. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos sa mga alagad na nakikipaglaban sa labas ng Harson Pass na umatras ng 30 milya. Batid niyang sa oras na malaman nina Sherman, Reinhold, at ng iba pa ang pagkamatay ni Mawson, maaaring hindi sapat kahit ang isang proteksyon na banal na sandata laban sa 3 antas na 9 na Supreme Paragon. Kaya't pinili niya ang tactical na pag-atras. Tulad ng kasabihan, matatalo ang isang laban ngunit maaaring mapanalunan ang digmaan. Sa pagtanggap ng utos, agad na umatras ang mga alagad ng Yellow Ghost Tribe mula sa Harson Pass na nakapag-ipon ng ilang buwan ng pakikipaglaban. Sa Harson Pass, napansin ni Reinhold at ng kanyang mga kasama ang biglaang paghinto at pag-atras ng mga kalaban. Nagtaka si Reinhold at nagtanong, ano ang nangyayari sa mga demonyong ito? Palihim na ginamit ni Willett ang kanyang banal na pandama at natuklasang umatras ang mga ito ng humigit kumulang 30 milya mula sa Harson Pass. Ibinahagi niya ang impormasyong ito sa iba, na ikinagulat ni Reinhold at Sherman. Mula nang magsimula ang kaguluhan, walang tigil ang pagsalakay ng Yellow Ghost Tribe at halos umabot na sila sa Harson Pass. Dahil sa estratehikong kahalagahan ng lugar, humingi si Sherman ng tulong mula sa Grundy 1 Sacred Land. Nagpatatag ang sitwasyon nang dumating sina Reinhold at Willett, at nagawa nilang pigilan ang puwersa ng mga kalaban. Gayunpaman, matapos ang ilang buwang labanan, ang biglaang pag-atras ng mga ito ay nagdulot ng pagdududa. Maaari kayang may nangyayari sa North Sea, tanong ni Willett habang napapansin ang eksaktong distansyang pinanatili ng mga kalaban. Umiling si Reinhold bilang tugon. Ang sitwasyon sa North Sea ay malamang na kasing delikado, kung hindi man mas malala, kaysa rito. Kabanata 2750. Ang mga puwersang ipinadala upang suportahan ang North Sea Barbarics ay kinabibilangan nina Heath, ang 3 nakatatanda, at Cuthbert, ang 5 nakatatanda. Pareho silang bihasa sa pakikipaglaban, at ang kanilang mga antas ng pagkakamit ay nasa antas lamang ng Supreme Paragon. Sila ay nasa kalahating hakbang pa lamang mula sa antas na 9, ngunit ang agwat na iyon ay hindi dapat maliitin dahil napakalaki nito sa pananaw ng mga nasa antas na 9 na practitioner. Habang naririnig ang usapan ng 2 nakatatanda, biglang naalala ni Sherman na si Mawson ay patungo sa South Sky. Mahina niyang sinabi, maaari bang may koneksyon ito sa South Sky? Nagpalitan ng tingin sina Reinhold at Willett bago tumugon si Reinhold ng may pagdududa. Masyado mong pinahahalagahan si Severin.
Siya ay nasa antas lamang na 3 Supreme Paragon, samantalang si Mosen ay 5 antas ang agwat mula sa kanya. Dahil lamang sa may hawak siyang proteksyon na banal na sandata ay hindi ibig sabihin na kaya niyang lampasan ang ganitong kalaking agwat. Sumang-ayon si Wallet at umiling. Sa tingin ko mas makatwiran na si Mosen ay maaaring napaslang ng mga nasa North Sea kaysa sa South Sky. Matapos ang kanilang usapan, biglang nag-vibrate ang Jade Tokens na nasa kanilang mga baywang, hudyat na may natanggap silang mensahe. Ito ay mensaheng ipinadala ni Severin kay Amethyst at sa ilang matatanda matapos niyang harapin si Mosen. Sa pagkakaroon ng kontrol sa Harsen Pass, maaaring magbigay ang balitang ito ng pagkakataon para sa isang counterattack. Gayunpaman, napatingin sina Reinhold at Wallet sa kanilang mga token at natigilan ng mapagtantong galing ito kay Severin. Ang kanilang dating masiglang reaksyon ay agad naglaho, at napalitan ng pagkabigla habang nakanganga. Napansin ito ni Sherman at nagtanong, ano ang nangyayari? Pagkabawi mula sa pagkabigla, napatingin si Wallet kay Sherman at nagtanong ng may pagtataka. Mayroon bang mga banal na pamamaraan ng Delhi na nagbibigay sa inyo ng kakayahang mahulaan ang hinaharap? Napakunot-noo si Sherman sa tanong na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at sinabi, ibig mong sabihin si Mosen ay nagtungo sa South Sky. Tumango si Reinhold habang nananatiling gulat. Oo, at sinabihan kami ni Severin na siya mismo ang pumatay kay Mosen. Hindi nakaimik si Sherman matapos marinig iyon. Unti-unting naging malinaw sa kanya ang lahat. Naunawaan niya kung bakit kakaiba ang tingin sa kanya ni Reinhold at Wallet kanina, at kung bakit biglang umatras ang mga puwersa ng Yellow Ghost Tribe. Isang antas na 3 Supreme Paragon ang pumatay sa isang antas na 8 Supreme Paragon. Bulalas ni Sherman, batid na 5 antas ang agwat ng kanilang lakas. Ang bawat maliit na antas sa loob ng isang level ay napakahirap lampasan, at kahit ang mga bihasang cultivator ay kadalasang nalalagpasan lamang ang 1 o 2 sub-level. Si Mosen ay kilala sa buong Blue Realm, ngunit natapos ang kanyang buhay sa kamay ng isang mas mababang antas na kalaban. Sa puntong iyon, naunawaan ni Sherman kung bakit handang sumuporta si Lumano kay Severin at nagbigay pa ng banal na ginto noong nakipag-ugnayan sila sa Grundy Uno Sacred Land. Napagtanto niyang malinaw na alam na nila ang kakayahan ni Severin. Dumaan ang matinding emosyon sa mukha ni Sherman, na pawang saya, ginhawa, at paghanga. Iyan ang ating si Severin. Napatawa ng malakas si Reinhold, ang kanyang tinig ay umalangaw sa paligid. Si Wallet naman ay nakaramdam ng ginhawa para sa kaligtasan ng South Sky at napangiti ng buong puso. Isa siyang inspirasyon sa ating lahat. Kapag kayang pumatay ng isang antas na 8 Supreme Paragon kahit mas mababa ang kanyang antas, naniniwala akong maaabot niya ang kawalang kamatayan sa gintong panahong ito.